Pag-aralan ng wasto, panatiling sariwang hangin. Hello everyone. Ano daw po ang mga requirements sa DENR para sa kanilang mga project o sa operation maintenance ng mga facilities? Basically, kailangan mo munang balikan yung mga batas na applicable sa iyong operation, sa iyong project. At kung ikaw ay naka-attend na ng PCO training, sigurado kabisado mo na yung five major environmental laws. So kapag pinag-usapan ang environmental laws, kadalasan maririnig mo dyan yung lima. Ito yung Presidential Decree 1586. Ito yung Philippine Environmental Impact Statement System. And ganun din yung Republic Act 6969 at ito naman yung Toxic Substances, Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1999. Kasama sa five environmental laws ang RA 8749, otherwise known as the Philippine Clean Air Act of 1999, RA 6969 of 1990. So kung lalagyan natin siguro ng mga taon, PD 1586 of 1978, RA 6969 of 1990, and then RA 8749 of 1999. Ganon din ang RA 9275. Ito naman yung Clean Water Act of 2004. Itong apat na batas na to, meron siya diyang kapatid na RA 9003 at ito yung Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Yan yung taon. So medyo relax ka dito sa RA 9003. So sa ating discussion, medyo skip muna natin itong RA 9003 dahil itong mga apat na batas na ito, PD 1586, RA 6969, RA 8749, RA 9275, may mga compliance requirements tayo dito. At dito sa ating Presidential Decree 1586, ito nga ang Philippine Environmental Impact Statement System and its implementing rules and regulations and relevant regulations, especially yung DNR AO 2003-30 at saka yung EMB Memorandum Circular 2014-005. Ano ba tong Memorandum Circular 2014-005? Dito sa memorandum na to, entitled Revised Guidelines for Coverage Screening and Standardized Requirements under the Philippine EIS System. So basically, pag tiningnan mo tong memorandum na to, may mga projects na kinakategorya. Meron tayong categorization of project like Category A, Category B, we have Category C, and Category D. At bawat isa na kategory may pagkakakilanlan yan. At bawat na-specify na kategory mayroong particular requirements. So, dito sa PD 1586, kapag ang iyong project tinatawag na environmentally critical project or category A, meron kang requirements na environmental compliance certificate. Yan ang hahanapin sa'yo dyan. And then, ganun din with category B, mga projects or undertaking not classified as environmentally critical project but deemed to have significant
impacts to the environment. So kung bibigyan mo ng buhay, halimbawa ang isang malaking mall, kumpara mo sa isang sari-sari store, merong requirement ka na tinatawag na environmental compliance certificate. Yan. So kapag meron ka namang category C, meron kang category C na nakakatulong, intended to directly enhance the quality of the environment or directly address existing environmental problems, pwedeng hindi ka i-cover ng system to secure ECC. Pero ang may final authority dyan sa decision niyan ay ang EMB mismo. So kung sa tingin mo, papasok ka ng category C, kailangan mo munang ipa-verify ito, madesisyonan ito ng concerned regional office of EMB. At syempre, yung category D, these are projects or undertakings that are deemed unlikely to cause significant adverse impact. Sabi ko nga lang kanina, halimbawa yung isang mall, ikumpara mo sa isang grocery store, sa isang manufacturing ng mga pagkain, sa isang commercial restaurant. So that's category D. At dito, kapag pumasok ka ng category C and category D, meron kang certificate of non-coverage na requirements. So ito yung mga compliance requirements mo under PD 1586 for the proposed projects. Kung meron kang new or proposed project, kailangan mo munang tingnan. O kung meron kang old or existing project, kailangan mo munang tingnan kung anong category for you to determine the requirements. At ito lamang ay dalawa lamang, itong ECC or CNC. So you need to um, apply for an environmental compliance certificate. You can apply ECC. You can apply for CNC online, especially for category B and D project. And doon sa mga uh, category A, you can apply ECC to EMB Central. Lalong-lalo kasi nga kung tinuturing natin na ang project mo ay category B or category A, ECP or ECA project. So sa mga requirements nito ay madali na nating buksan. You can refer to the regulation EMB MC 2014-005. You can refer to EMB MC 2022-002. Kung bubuksan natin, for example, EMB MC 2022-002, ito yung mga requirements, streamlining for securing ECC for projects requiring an IEE checklist with auto approval and or denial within the 20 days processing through the EMB online system. So dito, ang EMB MC 22-002, nagpapakita ito ng mga minimum documentary requirements. So ayan. So madali mo nang tingnan. So if you are applying for ECC, you can check the EMB Memorandum Circular 2022-002. Yan, di natin masyado mo nang i-discuss yung mga requirements. And then for CNC, napakadali na kung mag-a-apply ka ng CNC. Nandun na mismo sa system. Now, what to do as a person in charge of environmental compliance, if you will be applying ECC for Category B project, you can apply online.
Ganun din sa CNC, you can apply online. So tingnan natin, we can type sa Google if you're looking at the screen, type ECC online. So ito, makikita mo na mismo ECC online application system. All you have to do is create an account. Siyempre, online transaction, dapat meron kang account dito. Same with CNC application. Online na rin lang yan. You can see here, CNC online application. All you have to do is verify the coverage of your project kung talagang not covered by the system to secure ECC. Malay mo, nagtatago lang dun sa CNC. Yung pala, kailangan na ECC. So dito, merong verification. Again, you can apply ECC and CNC online. But for those category A project, environmentally critical project, proceed to EMB central office. So yan lang naman ang gagawin natin, and make sure before project implementation, if you are looking on the screen, before project implementation, na-secure mo na the ECC or CNC. Importante yan sa Presidential Decree 1586. So, yan. Now, pag nakakuha ka na ng Environmental Compliance Certificate or Certificate of Non-Coverage, hindi pa tapos. Dahil ito ay compliance lang natin sa Presidential Decree 1586. Sa atin, meron pa tayong mga compliances dapat sa iba pang mga environmental laws. So gaya nitong Republic Act 6969 or the Toxic Substances Hazardous and Nuclear Waste Control Act. Dito ay pwede natin gamitin din ang DENR AO 2013-22. Ito yung revised procedures and standards for the management of hazardous waste. Yan. Kailangan mo yan, ang regulation na yan, pertaining to the management of hazardous waste. Although ang IRR ng RA 6969 ay DENR AO 1992-29. Ito yung IRR ng RA 6969. Pero mas pwede natin buksan itong Dow 2013-22. If you will be looking on the screen, type natin Dow 2013-22. Dito, makikita mo sa document na to, 2013-22, especially Chapter 3. Yan. Kung titingnan natin ang Chapter 3, ano ang Chapter 3? Governing Rules and Regulations for Hazardous Waste Generators. At ang nakasulat dito, Chapter 3.3, waste generators are required to register online and pay the registration fee to the EMB Regional Office. A DNR ID number shall be issued by the EMB Regional Office upon registration. So dito, sa RA 6969, ang isa sa mga requirements dito, especially for hazardous waste generator, yung mga nag-generate ng used engine oil, infectious waste, busted lamp, electronic waste, mga waste generator ito. Ang sabi dito sa Dow 2013-22 Chapter 3.3, kailangan meron kang registration. So your requirements is a DNR ID number. Yan yung requirements natin. At saan makikita itong DNR ID number? Anong official document? Meron tayong Hazardous Waste Generator Registration Certificate. So saan tayo? Anong gagawin natin? We need to register online
At sabi dito, through, sinasabi, register online. So, meron na tayong tinatawag na hazardous waste management system. So, or HWMS. At ito, pwede mong puntahan itong hwms.emb.gov.ph. So, dito, lagay natin dito sa ating webpage, hwms.emb.gov.ph. And then, dyan ka ngayon mag-transact online for the registration. Ano yung nire-register natin dito? Yung ano, yung type of waste na nag-generate, no? Siyempre, yung type of waste, yung method mo of handling, importante yan dyan. Kailangan na mai-rehistro mo ang iyong waste. Okay? Now, dito sa pag-register, kailangan mo din mag-create syempre ng account. Um, dahil online ang transaction nga dito. After mo ma-create ang iyong online account, dapat i-link mo ito sa iyong CRS account. So, ang mangyayari, meron tayong registration muna ng ating company profile sa company registration system kung nakikita mo on the screen. So, in short, meron ka pang kailangang gawin maliban registration through HWMS, meron ka pang registration of company profile to the company registration system. No po? So once na makapag-register ka dyan, saan yan? Through client.emb.gov.ph. So yan lang, client.emb.gov.ph. I-register muna ang iyong company profile bago ka mag-register sa HWMS. So ang indicator na registered na ang iyong company profile sa CRS, meron ka na ding tinatawag na CRS ID number. So meron kang DNR ID number, meron kang CRS ID number. So yun yung requirement mo under RA 6969. At commonly ay pagka magre-register ka dito sa Hazardous Waste Management System, makikita mo na dyan yung mga pertinent requirements. But basically, sa DAO 2013-22, sinasabi niya dito, during registration, ayan, dapat meron kang full-time pollution control officer. So, kailangan meron ka ding accredited PCO dito and you need to secure accreditation kung wala pa. No. Importante kasi sa registration ng natin sa EMB itong accreditation ng PCO. Now, there are regional offices of EMB na hindi ka pwede mag-proceed sa registration, hindi ka may issue ng hazardous waste generator registration certificate hanggat wala kang accredited PCO. So, imagine, importante yan. Magkadikit silang dalawa. Okay. Sa RA 8749, meron tayo ditong Philippine Clean Air Act at ito naman ay pwede mong tingnan din ang permitting regulation nito under DAO 2000-81 or the IRR of Republic Act 8749. So dito, shown on the screen, DAO 2000-81, yan yung ating implementing rules and regulation. Makikita mo dyan na yung ating mga
air pollution source installation, kailangan po ng permit to operate. So yung mga air pollution source installation with or without control facility, dapat merong tinatawag na permit to operate. Yun ang requirement natin dito sa RA 8749. Okay? Now, sa regulation, maganda rin masambit mo yung EMB MC 2020-17. Dito kasi merong mga list of APSI that are exempted for PTO. So kung titingnan mo on the screen, EMB MC 2020-17, merong listahan, especially in Annex C. Nakalista dito sa Memorandum Circular 2020-17 ang mga exempted for permitting requirements. So as shown on the screen, Annex C, APSI exempted for permit to operate. So nandyan ba? For example, if you have a generator set with capacity 1 to 15 kilowatts, sabi dito, exempted na yan. Okay? Basahin mo na lang yung listahan nito. EMB Memorandum Circular 2020-17 Annex C. So at least meron kang pagbabasahan. So what you will do, you need to apply for permit to operate for your APSI or control facility via the online permitting and monitoring system if you're looking on the screen. At ito yung OPMS. Pwede kang pumunta sa opms.emb.gov.ph. So we can see on the screen opms.emb.gov.ph. Yan yon, the online permitting and monitoring system. Kailangan mo dito register ng account. So gaya na nakikita nyo on the screen, we need to go to opms.emb.gov.ph and then mag-register ka muna dyan ng account. So mahalaga yan. And then you need to look for the button for the transaction PTO application. Okay? Ang mga requirements nito, dyan mo rin makikita sa system na mismo. So what are the requirements so far? ECC or CNC, Hazardous Waste Generator Registration Certificate, permit to operate. At panghuli, yung ating RA 9275 or the Philippine Clean Water Act. Ang requirements natin dito yung tinatawag na wastewater discharge permit. Yeah. Pwede mong basahin yung DNRAO 2005-10. Ito ang IRR of Republic Act 9275. Mas maganda rin, basahin mo yung Rule 14.18 nitong DAO 2005-10. At lalong-lalo, Section 14, at tumutukoy mismo yung Section 14 sa wastewater discharge permits. Kung bubuksan natin, as shown on the screen, DAO 2005-10. Ano ba ang DAO 2005-10? The Implementing Rules and Regulations of the Philippine Clean Water Act. At dito, kung pupunta natin yung Rule 14.18, ang Rule 14.18, sabi dito, let me read 14.18 on the screen, pollution sources connected to sewerage system. Pollution sources currently discharging to existing sewerage systems with operational wastewater treatment facilities shall be exempt from the permit requirement, yung discharge permit, provided that in the absence of or pending the establishment of a sewerage system, pollution sources shall be covered by the permit requirement.
Kung na kukuha natin yung context nito, kung meron kang source of water pollution, tapos wala kang connection sa sewerage system with operational treatment facility, kailangan mo ng discharge permit. At dito sa Section 14, ang pagkakasabi, ano ang discharge permit? The discharge permit is the legal authorization granted by the DNR to discharge wastewater. So yung tubig natin na nagiginagamit mapupunta sa ating mga sources of water pollution gaya ng mga septic tank, oil and grease interceptor. O minsan meron ka ding sarili mong STP, sewage treatment plant. Pero mamaya eventually tatapon mo din sa ating environment. So kailangan mo ng discharge permit. So bilang person in charge, kung meron kang septic tank, meron kang oil and grease interceptor, meron kang STP or WWTP, kailangan mo ng discharge permit niyan. At doon sa Rule 14.18, sinabi na kung sino yung exempted. So nearly every establishment kailangan ng discharge permit because this is the legal authorization to discharge wastewater. So what you will do, you need to apply discharge permit online, apply through online permitting and monitoring system, pares nung sa PTO. At kung may ginawa ka ng account for PTO application, yun na din yun. You need to submit all the requirements for DP application online. Kaya madali lang naman ito, madali na lang gawin basta ikumpletuhin mo lang ang mga requirements mo. So sa ibang pagkakataon, meron tayong mga pertinent requirements makikita sa mga website. Halimbawa, gusto mong alamin kung ano yung mga requirements, pwede kang tumingin sa mismong website ng ng EMB at pwede kang makita yung mga requirements. Pero doon mismo sa system, meron na ring mga ah, list of requirements. So, hindi ka naman mawawala. So, basically, kung gusto mo lang naman tingnan yung mga requirements sa mga website, pwede. Okay? Pwede yun. And then, doon mismo sa system, pwede mo makita ang mga list of requirements. Okay? So, halimbawa, mag-apply ka ng discharge permit, punta ka sa online permitting and monitoring system, nandyan na yung mga requirements. So, kung mag-apply ng permit to operate sa online permitting and monitoring system pa din, nandyan na sa system yung mga list of requirements. Sa ECC, CNC, nandyan na din yung mga requirements. Hinihingi at ina-upload mo na lamang. Hindi ka na masyadong magtatanong pa talaga sa evaluator kasi online na eh. Nandun na yung mga requirements. Okay? So, to summarize, kung ano yung mga requirements natin, under PD 1586, we need to have ECC or CNC. Under RA 6969, that meron kang hazardous waste generator registration certificate. Sa RA 8749, dapat meron kang permit to operate. And then sa RA 9275, dapat meron kang wastewater discharge permit. I hope you have learned something today and maging 100%
compliant tayo sa requirements ng major environmental laws. Ang regulatory naman or ang ating mga regulators mandated sa kanila na implement ang mga batas na ito. After the passage of these environmental laws, it's not already our choice to comply, already a mandate. Kaya naman, sana wag tayong mabot doon sa mandato na i-enforce ang mga or i-impose ang mga fine and penalty because we are operating without these permits. Thank you very much and God bless us all.